Good evening, Brother Jando. Ano ang ibig sabihin sa John 7:17-18? Dami namang talata nito. Mark 4:11-12 at John 4:23. Yan po lagi ang ginamit ng talata sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Sana masagot niyo po ang aking katanungan. John 7:17-18. Basahin muna natin, Brother Jando. John 7:17-18. Kung talagang nais ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niya ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang taong naghahangad ng maparangalan, ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi nagsisinungaling. Car back, sauce in behead. Well, based sa talata, I assume na parang pinapalabas nila na hindi Diyos si Kristo dito. No? Para bang mayroong tawag dito mind conditioning ang ginagawa ng mga iglesia ni Kristo sa mga nakikinig na ang talatang ito patunay na hindi Diyos si Kristo, no? Dahil ito kasing mga iglesia ni Kristo, mga Unitarian po 'yan, no? Ang ibig po sabihin ng Unitarian, ang kinikilala nilang Diyos ang Ama lang. So, una, dapat ating maunawaan, no, na ang John 7:17 and 18 ay hindi po nagpapahayag na siya ay hindi Diyos. Okay? Una, bilang pagiging tao ni Kristo, siya po ay under sa pagiging tawag dito, servant. No? Ibig sabihin, pag sinabing servant, lahat ng gagawin mo, lahat ng iuutos sa'yo, galing talaga doon sa nagpadala sa'yo. So yan po ang dapat nating unang maunawaan. No? Dahil nung naging tao si Kristo, siya po ay servant. No? Sa Mark 10:45. Mark 10:45 po, sabi ni Panginoong Jesucristo nito, sapagkat ang anak ng tao, ibig sabihin si Panginoong Jesucristo, ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Pangalawa, ang isa sa aral ni Kristo, mga kapatid, ay yung pagpapatutuo, no? Na hindi siya ang magpapatutuo sa kanyang sarili. Dahil kung siya ang magpapatutuo sa kanyang sarili, ay magiging kasinungalingan nga, sabi niya. Kung ako lamang magpapatutuo sa aking sarili, ay lalabas na hindi totoo ang aking mga sinasabi, kasi sa kultura ng mga Hudiyo, no, sa turo ni Moises, at least 2 or 3 ang magpapatutuo para magiging totoo ang sinasabi mo. So isa po 'yan. Kaya palagi mo maririnig kay Panginoong Jesucristo na ang aking mga sinabi ay hindi galing sa akin, kasi nga hindi niya inaano yung mga Hudyo na nakikinig sa kanya, no? Yung mga maliban sa mga alagad niya, kasi sa mga alagad niya talagang pinapakilala niya kung sino siya. Doon sa mga tao ba, lalong-lalo na sa mga Hudyo na hindi nakakaunawa sa kanya, no? Palagi siyang siya sa kanyang sarili, no? Nagpapailalim. Ganun siya mangaral, kasi nga sa John 5:31 ba 'yon? John 5:31. John 5:31 nga, sabi dito, kung ako lamang ang nagpapatutuo tungkol sa aking sarili, ang patutuo ko ay walang katotohanan. Isa po yan sa aral ni Panginoong Jesucristo. Kaya maunawaan natin siya, daw siya magsalita, always galing sa Ama, sugo ng Ama, no? Palagi siya nagpapasubordinate, kasi nga, yan ang base sa kultura ng mga Hudyo sa 2 Korinto 3:1, no, na ang pagpapatutuo ay kinakailangang mayroong 1 o 2 o 3 saksi. So si Panginoong Jesucristo, para maiwasan yung mga hatulan siya kaagad na
Okay, 'di ba? Kasi pag magpapakilala si Kristo ng lantaran, hinahatulan siya kaagad ng blaspheme. So para ma-reduce, hindi niya, kung sa bagay, hindi niya nilulubos ang papapakilala. Dinadandahan niya. Minsan gumagamit siya ng pananalita na talagang subordinate siya or talagang servant lang siya. Pero hindi po yun nangangahulugan, mga kapatid, na siya ay hindi Diyos. Tandaan natin, ang John 7, chapter 7 na po yan. From chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, ang ebanghelyo ni Juan nagpapahayag na po sa pagka-Diyos ni Kristo. So wag po tayo mag-stick sa John 7, 17, 18 lang, tapos sa hatulan na natin na siya ay hindi Diyos kasi yung mga sinasabi niya hindi galing sa Kanya. Hindi po ganun ang pagbabasa ng Bible. John 1:1 pa lang, in the beginning was the Word. Sino yung Word? Si Christ. And the Word was with God, and the Word was God Himself. Si Kristo Diyos sa Kanyang sarili. No? Ang John 7:17, hindi siya nagpapatunay na hindi Diyos si Kristo kasi nga sa John 1 pa lang pinapakilala na Diyos siya. Sa John 2 pa lang gumagawa na siya ng mga milagro. 'Di ba? Ang Diyos lang ang nakakapagpagawa ng milagro. John 3, John 4, John 5. Ilalo na ito sa John 5. Kung tao lang si Kristo, basahin natin ang John 5:21. May tao bang ganito? Kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang sino mang nais niyang buhayin. May tao bang kayang magbigay ng buhay kung hindi Diyos? At kung hindi Diyos si Kristo, sino siya na ihadlin tulad niya ang kanyang sarili sa Ama na nagbibigay buhay sa mga patay? Sino si Panginoong Jesucristo? No? Sino siya kung hindi siya Diyos na nangangahas siya iahalin tulad ang kanyang sarili sa Diyos Ama na nagbibigay buhay? May tao bang ganun? Maliban kay Kristo, sa dami ng propeta na pinapadala ng Diyos, may ni isang propeta ba nag-claim na kaya rin niya magbigay buhay tulad ng Ama? Hindi po. Pero si Kristo, ba't nakakaya niyang magsabi ng mga ganun? Kaya niya magbigay buhay sa mga patay. Kaya niyang magbigay buhay sa mananampalataya sa Kanya. O, hindi ba yan kakayahan ng isang Diyos? Dahil lamang nakabasa tayo ng John 7, 17, 18 na ang mga sinasabi ko ay hindi galing sa akin, ay hindi sa Diyos. How about John 1:1? Siya mismo Diyos, sabi ng tagasulat ng Ebanghelyo. Same book ang gagamitin natin. Ginamit nila John 7. Ibalikan natin ang John 7 o John 1. Kasi ang author, hindi siya nakukontra sa kanyang sinabi. Kung sinabi niya sa John 1 na Diyos si Kristo, hindi pwede na sa John 7 hindi na Diyos. That's contradicting. If you're a Bible reader, hindi pwede na ang paniniwala mo kontrahan dahil we do believe that the Bible is not contradicting itself. Kung sa John 1:1, Diyos siya. Tapos sa John 7, hindi na siya Diyos. Dahil lamang ang aking mga sinasabi ay hindi galing sa akin. Sabihin niya talaga yun dahil bilang tao, ano siya? Servant, sugo. Sasabihin niya talaga yung ganun. And then, ang sabi pa niya, ang magpapatutuo sa kanya, hindi siya kundi ang kanyang Ama. Yung binasa natin John 5:31 kaganina, kung ididirekta natin yun, hindi siya magpapatutuo sa kanyang sarili dahil may ibang magpapatutuo sa kanya. Sino daw? Yung kanyang Ama. Ano bang patutuo sa kanyang Ama? Di ba? John 1:18, John 1:8, Hebrews 1:8. Ano ang patutuo ng Ama sa kanya? Basahin natin ng Hebrews 1:8. Kasi sabi niya, magpapatutuo sa kanya ang Ama. Hebrews 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, sino yung niya? Yung Ama, no? Sinabi daw ng Ama tungkol sa kanyang anak. Ano ang kanyang anak? Ang iyong trono, O Diyos. Bakit kinilala ng Ama ang kanyang anak na Diyos kung hindi siya Diyos? Again, ang John 7:17, 18, mga kapatid, hindi po nagpapahayag sa hindi pagka-Diyos ni Kristo. Ang pagsabi na ang aking mga sinasabi galing sa Ama, by natural, sinugo siya ng kanyang Ama eh. Pero sinabi ba ng kanyang Ama na hindi siya Diyos kasi sinugo lang? Hindi po ganun. Ang sabi ng Ama, ang aking anak ay Diyos, di ba? So, mali po ang pag-uunawa na sa Panginoong Kristo ay hindi Diyos kasi lahat po ng mga
sumusulat ng New Testament, nagpahayag sa pagka-Diyos ni Kristo. Saint John, Saint Peter, Saint Paul, ang daming sinabi. Ang mga manunulat ng Bible nagsabi, Diyos, itong mga sulpot like Unitarianism, no, yung Iglesia ni Kristo, ayan, Unitarian sila, ang ama lang ang Diyos. So, sa kanila, hindi Diyos si Kristo, sino bang totoo? Ang mga apostol na mismong nagsulat sa Bible, mismong inutusan ni Kristo na ipahayag ang kanyang mga turo, or itong nagbasa lang ng Biblia 2,000 years ago? Di ba? Does not make sense na mas maniwala tayo sa mga taong nakabasa lang ng Biblia kung hindi pa nagdeklara ang simbahan na ito ang Biblia, hindi sila makakabasa. Di ba? Masalamat nga sila ay binigyan sila ng simbahan, binigyan sila ng authority na magkaroon ng salita ng Diyos, dahil kung hindi pinahintulot ng simbahan, hanggang comics lang yung mga yan. Tapos ngayon ititwist nilang banal na kasulatan. Ang Panginoong Hesukristo pa agad ang sasabihin nila na hindi Diyos. Now, John 4:24, ang di ko maunawaan, John 4:23, ang di ko maunawaan, napakalinaw naman dito no, John 4:23, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Hindi naman sinabi dito ni Panginoong Jesucristo na ang Ama lamang ang inyong sambahin. At ang context nito, mga kapatid, tandaan nyo, ang kausap niya dyan yung Samaritana. Kausap niya, tapos humihingi si Panginoong Jesucristo ng tubig, tapos nung nagkasarapan ang kanilang pag-uusap, nasabi ni Kristo na siya ang Kristo, no? Siya ang Kristo. Tapos sabi pa niya na kung iinom ka sa tubig na ito, mamamatay ka, pero ang tubig na ibibigay ko sa iyo ay hindi ka na mamamatay. Kaya yung babae, sabi niya, ikaw ba ang Kristo? Sabi niya, ako nga. And then sinabi ng babae, sa balong ito sumasamba ang aming ninuno na si Jacob. So parang pinapalabas niya na yung lugar na yun ang sambahan ng Diyos ni Jacob. Kaya sinabi ni Panginoong Jesucristo, sabi pa nga ni Panginoong Jesucristo na ang kaligtasan ay magmumula sa Jerusalem. Ibig sabihin, dininay niya yung claim ng babae na doon dapat magsamba. Kasi ang kaligtasan pala wala doon. Dapat doon sa Jerusalem. Pero anong sinabi niya sa kasunod na sinabi ni Panginoong Jesucristo? Na darating ang panahon. So yung panahon na yun na yung pagdating ni Kristo. Na ang sasamba sa Ama, hindi lang naman sa Ama Ano daw? Sasamba sa Ama, sasamba sa Espiritu, at sa katotohanan. Ibig sabihin, ang tunay na pagsamba, Trinity. Napakalinaw naman dyan na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya. Ibig sabihin sa Ama, no? Sasamba sa Ama, sa Espiritu, at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. So sasamba tayo saan? Trinity. Inulit pa niya sa 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya. So, ibig sabihin, ang dapat sumasamba sa Ama ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pakalino naman Trinitarian ang gusto ng Diyos na pagsamba. Hindi, Diyos Ama lang. Sino ba yung katotohanan? John 14:6, sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and life. Ang Holy Spirit, katotohanan din. How come naging Ama lang? So, tandaan natin mga kapatid, no, na kung sasabihin nating tao lang si Kristo, kung babalikan natin yung John 5:31 o 21, John 5:21, walang tao, walang propeta. Even Moises, ang pinakadakila sa lahat ng propeta, si Moises Sa Exodo, kinilala siyang dakila, no, sa Exodo. Siya ang lahat pinakadakila, pero never nag-claim si Moises na kaya niya magbigay ng buhay na walang hanggan. Never nag-claim si Moises na siya ang ilaw, the light. Kasi in 1 John 4:12 at Salmo 36, 7 hanggang 9, ang Diyos ay ang light, ang ilaw. Kristo, si Panginoong Jesucristo sa John 8:12, claim niya yan, I am the light. May propeta bang nakiklaim na siya yung ilaw?
Well, si John the Baptist, tinawag siya na ilaw, pero hindi katulad ng pagkailaw ni Kristo, kundi ilaw lang siya sa mga tao na magbigay liwanag para makilala si Kristo, kasi nga ang papel ni John the Baptist ay para bigyang daan ang Panginoon. Yan po ang sinabi sa Isaiah 43, no, na papadala niya ang kanyang sugo para bigyan ng daan ang Panginoon. Ang Panginoon na yun, ayon ni Malakias 3:1, si Yahweh. Oh. Kaya si John the Baptist, tinawag siya na ilaw din, pero hindi katulad ng pagkailaw ni Kristo. Dahil ang pagkailaw ni Kristo, yung source of light talaga siya. In Salmo 36:7-9. O may ibang may iba bang mga propeta na nagpakilalang sila ang ilaw? Wala eh. Ano pa ang mga ginawa ni Panginoong Kristo? Patunay na siya ang Diyos. O yun nga yung paghatol. Di ba? Sabi niya, balikan natin yung 5 John 5:21, walang simpleng tao or propeta na magpahayag ng ganito, mga kapatid, kasi nga kapusungan yan sa Diyos. Kung ikaw ordinaryong tao ka lang, even propeta ka, hindi mo pwedeng ilagay ang sarili mo sa estado ng Diyos, kasi blaspheme yan. Kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Walang simpleng tao o propeta magsasabing ganyan, kasi kapusungan sa Diyos yan, mga kapatid. Sasabihin mo, kung paanong ang Ama nagbibigay buhay sa mga patay, ako din, kaya ko magbigay buhay sa mga patay. Sabihin mo, ordinaryong tao lang siya. Propeta lang siya. Walang propetang ganyan. Walang simpleng tao magsabing ganyan, mga kapatid. Sino ba ang dapat maghatol? Ayon po sa aklat ni Santiago 4:12. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Diyos lamang. Kung hindi Diyos si Kristo, paano siya nagbigay ng hukom? Sabi nga ni San Pablo sa 1 Corinthians 4:4, sino ba ang hukom kay San Pablo? Sabi ni Santiago, Diyos lamang. Sabi ni San Pablo, 1 Corinthians 4:4, kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim, at ipapahayag naman ang mga haka ng mga puso na kaniyang magkagayon. Ang bawat isa ay magkaroon ng kapurian. Ang sinasabi ng Panginoon dito, si Panginoong Jesucristo dahil sa ikalawang Korinto 5:8 hanggang sa 10 na lang diretso, sabi ni Paul, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. O ang tanging hukom ang Diyos. Di ba? O kung hindi pa siya Diyos, bakit siya maghuhukom? Romans 8:33 ba yun? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus. Sino daw ang hahatol? Si Kristo Jesus. O kung hindi pa siya Diyos, kukontra sa sinabi ni Santiago. Ano bang sinabi ni Santiago? Ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Diyos lamang. Kung hindi pa Diyos si Kristo, ba't siya maghahatol? Di ba? Ngayon, sasabihin nila, sila lang ang binigyan ng karunungan. Paano yan? Ang sinabi ni St. Paul sa ikalawang Korinto 11:4, marami ang paparito, mangangaral sila ng ibang Kristo na iba sa aming ipinapangaral. Sa kanila natupad yun Kasi ang Kristo nila hindi Diyos. Ang Kristo ni Paul Diyos Tito 2:13. Hindi ba Diyos ang Kristo ni San Pablo? Sabi ni San Pablo, habang hinihintay natin ang pinapagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Ang Diyos ni Kristo, ang Diyos ni Kristo, ang Diyos ni Pablo, si Panginoong Jesucristo Isa mga iglesia ni Kristo, si Panginoong Jesucristo hindi Diyos. Kay San Pablo, sino si Panginoong Jesucristo? Dakilang Diyos at tagapagligtas. Si Panginoong Jesucristo sa kanila. Kaya sila yung natupad dito sa ikalawang Korinto
11:4 mga kapatid. Anong sinabi sa 11, Ikalawang Korinto 11:4? Basahin natin mga kapatid, no? Ikalawang Korinto 11:4. Sabi dito, sapagkat kung yaong paparito ay mangaral ng ibang Hesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo nagsitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. No? So may nangangaral ng ibang Hesus, walinaw na kung sino yung mga yan. Mga iglesia ni Kristo, Saksi ni Jehovah, Suryano, kasi kay Suryano naman, hindi daw tao si Kristo. Malaking kalukuhan, hindi tao. Sabi ni Panginoong Kristo, ako'y tao. Basahin natin ha. Datapwat, ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin. Ang nagsalita dito si Panginoong Kristo, na taong sa inyo yung nagsasaysay ng katotohanan. Si Panginoong Kristo, tao sa kanyang sarili From the womb to tomb, tao si Panginoong Kristo Yan, no, sa nagtanong, sana nakapagbigay po ako ng paglilinaw. Again, ang John 7:17-18, kasi yun ang pinaka ginamit na talata, at saka John 4:23-24, hindi po naglalahad sa hindi pagka-Diyos ni Kristo. Car back, saw Simbahan.